May karera na naman papunta sa moon o baka hindi pa talaga nagsisimula. Mahigit 50 taon na ang nakalipas pero nandoon pa rin, hindi nagalaw ang mga bakas ng paa ng 12 astronaut mula sa Apollo missions. Parang isang tahimik na trophy ng Cold War nakapreserve sa ibabaw ng buwan. Isang simbolo ng kapangyarihan at ng milyon-milyong dolyar na ginastos noon para lang mauna sa kalawakan. Ngayon gusto itong balikan ng NASA sa pamamagitan ng Artemis program. Plano, bumalik sa moon hindi lang para mag-iwan ng bakas, kundi para manatili, permanenteng presensya, long-term investment, isang hakbang na hindi lang siyensya ang usapan, kundi pati ekonomiya ng future space industry. Originally, target nila na makabalik by 2024. Pero tulad ng maraming malalaking proyekto, lalo na yung bilyon-bilyon ang halaga, hindi naging ganun kadali. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong November 16, 2022, inilunsad ang Artemis 1, isang test mission walang tao para subukan ang SLS rocket at Orion capsule. Successful. Pero simula pa lang yun. Sumunod sana ang Artemis 2 na may crew na. Target launch, early 2026. Pero guess what? Hanggang ngayon, nasa launchpad pa rin. Walang lipad, walang progreso. At bawat araw na delay, katumbas ng dagdag gastos mula maintenance, manpower, hanggang operational cost na umaabot sa milyon kada araw. So ano ba talaga ang nangyayari sa Artemis? Makakaalis ba sila anytime soon? O may mas malalim na problema na unti-unti nang lumilitaw mula sa mga technical issues na pumipigil sa Artemis 2 hanggang sa nakakagulat na balita na ang Artemis 3 ay posibleng hindi na agad makapag-landing sa moon. Ito ay kwento ng science, strategy, at pera. Dahil ang totoo, ang pagbabalik sa moon ay hindi lang exploration. Isa itong malaking economic gamble. Ang Artemis program ay maituturing na isa sa pinaka-komplikadong engineering projects na nagawa ng tao. Target nitong magtayo ng sustainable presence sa ibang mundo. Ibig sabihin tuloy-tuloy na gastos, tuloy-tuloy na investment, at tuloy-tuloy na pressure sa budget ng gobyerno. Inanunsyo ito noong 2017 bilang flagship program ng NASA. Parang reboot ng Apollo era, pero mas malaki, mas advanced, at mas mahal. Noong 1960s, umabot sila sa moon in just 8 years. Kaya ang tanong, sa dami ng technology ngayon, bakit parang mas nahihirapan pa tayo? Simple lang ang sagot, mas mataas na ang stakes, mas komplikado ang systems, mas mahal ang materials, at mas malaki ang expectation ng mundo. Pati ng mga investors at taxpayers. 9 years after the announcement, hindi pa rin tayo malapit. Ngayon ang immediate focus ng NASA ay Artemis 2. Ito ang unang misyon na magdadala ulit ng tao malapit sa moon simula 1972 pero hindi pa sila maglalanding. Ang goal muna, patunayan na gumagana ang life support systems, navigation, communication at safety, lahat ng critical para sa deep space. Isang 10-day mission, 4 na astronaut ang sakay. At originally nakaschedule ito for early 2026. Pero dahil sa sunod-sunod na problema, tuloy-tuloy ang delay. Mula February, naging March 6 hanggang April 1 at hindi pa rin sigurado. Bawat lipat ng schedule dagdag gastos. Bawat delay may epekto sa supply chain contractors at maging sa confidence ng publiko. Ngayon tingnan na natin kung saan nagsimulang magkaproblema. January 17, 2026, dinala ang SLS rocket at Orion spacecraft sa Launchpad 39B. Successful move. Pero doon na rin halos natapos ang mga bagay na maayos. Pagdating ng wet dress rehearsal 1, isang full simulation ng fueling at countdown, nakakita agad ng problema. May leak, liquid hydrogen. At hindi basta-basta to. Ang hydrogen ang pinakamaliit na molecule sa universe. At sa sobrang lamig na kailangan nito, negative 252 degrees Celsius, sobrang hirap itong kontrolin. Kahit maliit na singaw lang, malaking risk na agad. Hindi pwedeng i-ignore, kaya kinailangan palitan ang seals at ayusin ang ground systems. Failure number 1. Sumunod ang wet dress rehearsal 2 noong February 19, mas maayos. Nakapag-load sila ng 2.6 million liters ng hydrogen at oxygen. Walang leak. Kumpleto ang tests, mukhang ready na. Pero hindi pa pala tapos ang problema. Pagkatapos ng test habang ginagawa ang routine procedures, may napansin ulit ang engineers. Hindi maayos ang flow ng helium. At dito na naging seryoso. Ang helium ang ginagamit para i-maintain ang pressure sa fuel tanks at linisin ang engine lines. Kapag nagkaproblema dito, wala kang propulsion. Ibig sabihin, walang lipad.
Na-trace ang issue sa isang seal at check valve. Pero ang mas malaking problema, hindi ito maaayos habang nasa launch pad. Kaya ang ginawa ng NASA, ibinalik nila ang buong rocket na halos 98 meters ang taas sa Vehicle Assembly Building. Isipin mo yan, isang napakalaking operasyon. Bawat galaw, milyon ang katumbas. Logistics, manpower, equipment, lahat may presyo. At habang tumatagal, lalong tumataas ang kabuuang gastos ng Artemis program. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay laban ng timing, budget at tiwala ng mundo. Kaya ang tanong, makakarating pa ba talaga tayo sa moon? O ang pinakamalaking hadlang, hindi ang space, kundi ang gastos para marating ito? Paulit-ulit na leaks, hindi lang yan simpleng abala. Sa totoo lang, isa yan sa mga senyales ng mas malaking problema. Minsan kapag mas advanced ang technology, mas marami ring pwedeng masira. Sa Artemis, sobrang daming bagong systems kumpara sa Apollo. Mas komplikado, mas mahal. At bawat dagdag na component, dagdag risk din. At may isa pang issue, hindi sila madalas mag-launch. Noong November 1967, unang lumipad ang Saturn V sa Apollo 4. Wala pang 2 taon, nakarating na sa moon ang Apollo 11. Ngayon, ang SLS rocket huling lumipad noong 2022 pa para sa Artemis 1. Halos 4 na taon na ang pagitan. Ibig sabihin, hindi lang makina ang nagiging rusty, pati mga tao. Ayon kay Jared Isaacman, kapag once every 3 years ka lang nagla-launch ng ganitong klaseng rocket, nagkakaroon ng tinatawag na skill atrophy. Sa madaling salita, kulang sa practice. At sa ganitong level ng proyekto, kahit maliit na pagkakamali, pwedeng magdulot ng milyon-milyong dolyar na damage. Kaya ang plano ngayon ng NASA, dagdagan ang frequency ng launches, gawing once every 10 months, para manatiling sharp ang team, para hindi kalawangin ng skills. Pero sa ngayon, plano pa lang yan. Dahil lang totoo, hindi pa nga nakakaalis ang Artemis 2. Ngayon lampas sa leaks at technical issues, may mas mabigat na katotohanan na kailangang harapin. Gaano ba talaga ka-risky ang ginagawa nila? Mahigit 50 taon na mula nang huling may tao na bumiyahe palabas ng orbit ng Earth papuntang moon. At nitong mga nakaraan napapansin na umiiwas ang NASA sa direktang pagsagot sa isang tanong. Gaano kalaki ang chance na mag-fail ang misyon? O mas diretso, may posibilidad bang may mamatay? Noong panahon ng Apollo, tanggap ng mga tao ang mataas na risk. Lahat ay bago, lahat ay unknown, at handa silang isugal yon para sa tagumpay. Pero ngayon, iba na. Alam na natin na posible. Kaya mas mababa na ang tolerance ng mundo sa aksidente, lalo na kung may buhay na kapalit. At hindi lang buhay ang nakataya. Kapag may nangyaring mali, hindi lang crew ang mawawala. Pati bilyon-bilyong dolyar na investment, reputasyon ng NASA at tiwala ng publiko. Isang type A mishap lang, pwedeng tuluyang ihinto ang buong programa. Balikan natin ang Artemis 1. Matapos ang 2 beses na na-cancel na launch, tuluyang lumipad ang misyon noong November 16, 2022 mula Cape Canaveral sa Florida. Ito ang unang pagkakataon na lumabas muli ang SLS rocket at Orion capsule sa orbit ng Earth. Tumagal ang misyon ng 25 days at 10 hours at sa huli matagumpay itong bumalik sa Earth, isang malaking panalo. Pinatunayan nito na kaya pa rin nating bumalik sa moon gamit ang bagong generation ng spacecraft. Pero kahit successful, may mga natuklasan pagkatapos. At dito nagsimula ang panibagong problema. Isa sa pinaka-critical na issue, ang heat shield ng Orion capsule. Ito ang proteksyon ng astronauts laban sa sobrang init habang bumabalik sa Earth. Umaabot sa 40,000 kilometers per hour ang bilis. Pero sa post-flight inspection, nakita na ang material na tinatawag na avcoat ay nag-chip at nag-erode sa mahigit 100 na bahagi. At ang mas nakakagulat, hindi ito nangyari noong Apollo era, kahit pareho lang ang ginamit na material. Ibig sabihin may kakaibang nangyari, at kung may tao na sakay noon, pwedeng naging disaster ito. Sa investigation ng NASA, nalaman nila na habang nagre-re-entry ang capsule, may mga gas na nabubuo dahil sa matinding init. Normally, lumalabas ang gas na yan. Pero sa kasong ito, natrap sila sa loob ng material, parang pressure cooker. Habang tumatagal, lumalaki ang pressure hanggang sa mag-crack ang heat shield. At kapag lumala pa ito, pwedeng masunog ang buong capsule habang pababa. Isang risk na hindi pwedeng i-take kung may crew na sakay. At bawat redesign ng ganitong system, hindi lang oras ang kailangan, kundi daan-daang milyon na dagdag gastos. Kaya ang ginawa ng NASA, medyo controversial. Sa halip na baguhin ng heat shield, binago nila ang paraan ng pagbalik sa Earth. Noong Artemis 1, gumamit sila ng tinatawag na skip entry.
Parang bato na tumatalbog sa tubig, papasok sa atmosphere, lalabas ulit tapos babalik. Ginagawa ito para pabagalin ng capsule at bawasan ang G-force sa crew. Pero may kapalit. Habang nag-skip, mas tumatagal ang exposure sa init at mas maraming gas ang naiipon sa loob. Ibig sabihin lalo nitong pinapalala ang problema sa heat shield. Sa puntong ito malinaw na. Ang laban papuntang moon ay hindi lang laban sa distansya. Isa itong laban sa risk, teknolohiya at pera. At habang tumatagal ang delay, isang tanong ang lalong lumalakas. Hanggang kailan kayang pondohan ang isang pangarap na sobrang mahal abutin? Para sa Artemis 2, may malaking pagbabago. Sa halip na gamitin ng dating plano na skip entry, gagamit sila ng mas diretso at mas matarik na pagbalik sa Earth. Mas mabigat ito sa katawan ng astronauts. Mas ramdam ang G-force, mas nakakapagod pero mas ligtas ito para sa heat shield at sa huli, mas ligtas para sa crew. Parang simpleng kapalit lang. Panandali ang hirap, kapalit ay mas mataas na chance na makauwi ng buhay. Malaking adjustment ito sa mission, pero hindi pa ito ang pinaka nakakagulat na balita. Mas matindi ang sumunod, kinansela ang moon landing. Simula pa lang malinaw na ang plano ng Artemis. Artemis 1, patunayan na kaya ng rocket at spacecraft makarating sa moon. Artemis 2, isama ang astronauts at subukan ang lahat ng systems habang umiikot sa moon. Artemis 3, actual landing. Ito na sana ang pinaka-highlight, ang pagbabalik ng tao sa moon matapos ang ilang dekada. Sa loob ng 9 na taon, ito ang ipinangako. Ito rin ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang funding. Pero pagdating ng February 2026, biglang nagbago ang lahat. Tinanggal ang moon landing sa Artemis 3. Sa halip, ginawa itong 30-day mission na magaganap lang sa orbit ng Earth. Isang full systems test. Hindi na moon. Hindi pa. Bakit? Dalawang dahilan, safety at complexity. Ayon sa isang independent safety panel, sobrang taas ng risk ng dating plano. Tinawag pa nila itong compounded technical risk. Ibig sabihin sobrang daming bagong bagay na sabay-sabay gagawin. At delikado yun. Para makalapag sa moon, kailangan muna mag-dock ang Orion capsule sa Starship ng SpaceX. Ito ang sasakyan pababa sa surface. Pero ang Starship, hindi simpleng rocket. Napakalaki nito. At bago pa ito makaalis papuntang moon, kailangan muna itong i-refuel sa space gamit ang higit 12 tanker flights. Isipin mo yun. Bawat launch may gastos, bawat refueling mission dagdag milyon, at bawat isa may risk. Napagtanto ng NASA na kung pagsasabay-sabay nila ang lahat ng first time na ito, parang sinusugal nila ang buong programa sa isang misyon. At kapag pumalpak, hindi lang crew ang mawawala, pati tiwala ng publiko, pati budget approvals, pati political support. Kaya nagbago sila ng strategy. Sa halip na pilitin agad ang moon landing, bumalik muna sila sa mas safe na paraan. Katulad ng ginawa sa Apollo 9 noong 1969, mananatili muna sila malapit sa Earth. Dito nila itetest ang lander, docking, communication at life support. Sa taon na 2027, ang Artemis 3 ay magdadock sa pagitan ng Orion at alinman sa Starship ng SpaceX o Blue Moon lander ng Blue Origin dito lang sa orbit ng Earth. Mas safe, mas kontrolado, mas mababa ang risk at mas kayang kontrolin ang gastos kapag may naging problema. Pero hindi lang mission plan ang nagbago, pati rocket system. Sa loob ng maraming taon, plano ng NASA na i-upgrade ang SLS sa mas malakas na version na Block 1B gamit ang bagong upper stage na EUS. Pero matagal na itong pinupuna. Delayed, lumalaki ang gastos. Kaya sa ilalim ng pamumuno ni Jared Isaacman, kinansela ito. Kasama na rin ng Block 1B at Block 2 upgrades. Isang malaking desisyon, pero malinaw ang dahilan. Kontrol sa gastos at mas mabilis na progreso. Sa halip, pumili sila ng mas praktikal na solusyon. Gagamitin ng Centaur 5 ng United Launch Alliance bilang bagong upper stage simula Artemis 4. Hindi na kailangang magsimula sa simula, existing na ito, subok na. Mas mura kumpara sa paggawa ng bagong system. Mas mabilis gamitin at compatible pa sa kasalukuyang launch infrastructure. Ibig sabihin hindi na kailangan gumastos ng panibagong bilyon para lang mag-upgrade ng launchpad. Ito ang bagong direksyon, standardize, simplify, at bawasan ang pagitan ng launches. Mula sa once every 3 years, target nila maging once every 10 months. Dahil sa space industry, ang bilis ay direktang konektado sa gastos at kompetisyon. Kapag mabagal ka, mas mahal ka. Ngayon ang tanong, kung hindi na maglalanding ang Artemis 3, kailan talaga ang totoong pagbabalik sa moon? Ang sagot, Artemis 4. Target early 2028, matagal pa.
pero sulit hintayin. Hindi tulad ng Apollo na naglanding malapit sa equator, ang target ngayon ay ang South Pole ng Moon. Isang lugar na halos hindi tinatamaan ng araw dahil halos tuwid ang tilt ng Moon, mga 1.5 degrees lang, mababa lang ang araw sa horizon. Resulta, may mga lugar na milyong taon nang nasa dilim, permanenteng anino. At sa loob ng mga aninong ito, posibleng may yelo. At kung may yelo, may tubig. At kung may tubig, may fuel, may buhay, at may opportunity. Dito na papasok ang totoong dahilan kung bakit gustong bumalik ng tao sa Moon. Hindi lang ito exploration, isa itong investment sa future, space resources, fuel production, at posibleng bagong economy sa labas ng Earth. At kapag naging successful ito, hindi lang science ang magbabago, pati takbo ng buong mundo. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na Permanently Shadowed Regions o PSRS. Sa loob ng mga crater na ito, halos walang sikat ng araw. Dahil dito bumababa ang temperatura hanggang halos negative 240 degrees Celsius. Mas malamig pa kaysa sa surface ng Pluto. Dito nagsisimula ang tinatawag na gold rush ng 21st century. Hindi ginto ang hinahanap, kundi yelo. Sa loob ng mga madidilim na crater, parang natural freezer ang Moon sa loob ng bilyong taon. Ang yelo na dinala ng mga comet at asteroid noon pa man ay nanatiling buo, hindi natunaw, hindi nawala. At hindi lang ito simpleng curiosity sa science, isa itong napakahalagang resource. Kapag nakuha ang yelong ito, pwede itong hatiin. Oxygen para sa paghinga, hydrogen para sa rocket fuel. Ibig sabihin ang Moon ay pwedeng maging parang gas station sa kalawakan. Kapag nangyari iyon, bababa ang gastos ng future missions. Hindi na kailangang dalhin lahat mula sa Earth. Mas mura, mas efficient, mas scalable. Dito nagiging malinaw ang tunay na halaga ng Moon. Hindi lang ito destinasyon, isa itong investment hub. Para ma-explore ang lugar na ito, magdadala ang Artemis 4 ng mga advanced instruments. Isa sa pinaka-importante ay ang DUSTER o Dust and Plasma Environment Surveyor. Mukhang simpleng alikabok lang ang lunar dust, pero isa ito sa pinakadelikadong kalaban ng astronauts. Hindi ito tulad ng alikabok sa Earth. Binubuo ito ng maliliit at matutulis na piraso ng volcanic glass. At dahil sa epekto ng solar wind, may electrical charge pa ito. Dumidikit ito sa lahat, sa suit, sa equipment at sa seals. Unti-unti nitong sinisira ang mga parts. At kapag nalanghap, nakakalason. Ibig sabihin hindi lang ito safety risk kundi dagdag gasto sa maintenance at repairs. Ang DUSTER ay ilalagay sa isang maliit na autonomous rover na tinatawag na MAPP. Ito ang mag-o-observe kung paano kumikilos ang alikabok kapag may landing o kapag naglalakad ang astronauts. Importante ito dahil bawat galaw sa Moon may epekto sa equipment at sa gastos ng mission. Kasama rin sa misyon ang South Pole Seismic Station o SPSS, isang device na makikinig sa galaw ng Moon. Susukatin nito ang moonquakes at impact ng mga meteorite. Gagamit din ng astronauts ng isang tool na tinatawag na tamper. Lumilikha ito ng controlled vibration sa lupa, parang ultrasound ng Moon. Sa pamamagitan nito malalaman kung may nakatagong yelo sa ilalim. Kapag may natagpuan sila, malaking economic breakthrough iyon. Ibig sabihin may source na ng tubig at fuel sa Moon. Isa sa mga pinaka-interesting na lugar ay ang Shackleton Crater. May lapad itong 21 kilometers at lalim na 4 kilometers. Napakatarik ng mga gilid nito. Lampas 30 degrees ang slope. Perpektong lugar para matrap ang mga ancient materials tulad ng yelo. Parang natural vault. Kapag napatunayang may sapat na resources dito, magbabago ang value ng Moon sa buong mundo. Hindi na lang ito exploration site. Magiging strategic asset na ito. Para makagalaw sa ganitong environment, hindi sapat ang rocket, kailangan ng bagong suit. Ang susunod na henerasyon ng astronauts ay gagamit ng Axiom suits. Developed kasama ang Axiom Space at pati ang Prada. Malaking upgrade ito kumpara sa lumang suits ng Apollo. Noon sobrang tigas ng suit kaya hirap gumalaw ang astronauts. Ngayon mas flexible na. May kombinasyon ng matitigas na bahagi at malalambot na joints. Mas natural ang galaw, mas efficient, mas ligtas. Ang suit na ito ay parang isang mini spacecraft. May sariling life support system na kayang tumagal kahit sa sobrang lamig ng PSRS nang hindi bababa sa 2 oras. May communication system na dinevelop kasama ang Nokia at may visor system na ginawa kasama ang Oakley. Pinaka-importante, dinisenyo ito para hindi mapasukan ng lunar dust. Dahil sa lahat ng kalaban sa Moon, ang alikabok ang isa sa pinakamahirap kontrolin.
Ang Artemis 3 ang magiging unang test ng mga suit na ito sa totoong vacuum ng space. Dito malalaman kung handa na ba talaga ang lahat bago ang mas malaking hakbang sa 2028. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang direksyon. Hindi lang tayo bumabalik sa moon para mag-explore. Bumabalik tayo para mag-invest sa resources, sa teknolohiya at sa hinaharap ng sangkatauhan. Dahil sa bagong space race, ang tunay na laban ay hindi lang kung sino ang unang makarating, kundi kung sino ang unang makakabuo ng ekonomiya sa labas ng Earth. Pero bukod sa lahat ng science na ito, may isa pang mas malaking kwento sa likod ng pagbabalik sa moon. Hindi lang ito tungkol sa discovery. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. May bagong space race na nangyayari ngayon at hindi na ito tulad ng dati na US laban sa Russia. Ngayon ang pinakamalaking hamon ng NASA ay ang China. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng gastos ng Artemis program, pinipilit pa rin ng US na patunayan na kaya nilang tuparin ang pangako na makabalik sa moon. Pero may isa pang dahilan kung bakit nagmamadali sila. Tinatawag nila itong credible competition. Sa madaling salita, may seryosong kalaban. At ang China tahimik pero tuloy-tuloy ang galaw. Isa-isa nilang natutupad ang milestones. Nakapagbalik na sila ng samples mula sa far side ng moon. At malinaw na ang plano nila. Magpadala ng tao sa moon bago mag-2030. Dito nagiging seryoso ang laban. Ang kinakatakot ng US officials ay ang tinatawag na space sector capture. Ibig sabihin, kapag nauna ang China sa South Pole ng moon at nakapag-set up ng permanent presence doon, pwede nilang kontrolin ng lugar. At hindi basta lugar yon. Doon matatagpuan ang yelo. Doon matatagpuan ang future fuel. Doon magsisimula ang susunod na space economy. Kapag nangyari iyon, pwedeng maapektuhan ang plano ng NASA para sa Mars at iba pang missions. Hindi lang ito science problem, economic at strategic problem ito. Dahil dito nagbago ang tingin sa Artemis. Hindi na lang ito mission para sa kaalaman, naging necessity na ito. Kailangan nilang manalo. Noong 1969, nakarating tayo sa moon dahil handa tayong sumugal. Laban yon sa oras, laban yon sa Russia. Pero ngayon iba na ang laban. Hindi na ito paunahan magtanim ng bandera. Paunahan na ito sa pagbuo ng ekonomiya. Ang mga pagbabago sa Artemis program ay hindi aksidente. Ang paggamit ng Centaur V, ang testing ng Artemis 3 sa orbit ng Earth, at ang focus ng Artemis 4 sa resources ng moon, lahat ito ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi lang bumalik, kundi manatili at kumita. Dahil ang simpleng paglapag sa moon ay hindi sapat para manalo. Ang tunay na panalo ay kung sino ang makakapagpatayo ng sistema na kayang ulitin at kumita. Ang South Pole ng moon ang isa sa pinaka-importanting target sa buong solar system. Isang lugar kung saan nakaimbak ang kasaysayan ng ating planeta. At posibleng nandito rin ang fuel para sa hinaharap. Oo, mas mahaba ang timeline ngayon. Mas komplikado, mas mahal. Pero ang ginagawa ngayon ay hindi lang para sa susunod na 10 taon. Ito ay pundasyon para sa susunod na 100 taon. Noong March 12, binigyan na ng go signal ang paghahanda para sa Artemis 2. Target launch April 1. Naka-quarantine na ang mga astronaut at ang rocket ay nakapwesto na ulit sa launch pad. Sa ngayon, iisa ang tanong. Lilipad na ba talaga o isa na namang delay ang darating sa isa sa pinakamahal at pinakamahalagang laban ng ating panahon? Habang papalapit ang mga susunod na misyon, mas nagiging malinaw na ang bawat hakbang ay hindi lang tungkol sa pag-usad ng technology, kundi sa pagdedesisyon kung saan ilalaan ang limitadong resources. Dahil sa laki ng gastos, bawat maling hakbang ay may katumbas na epekto hindi lang sa programa kundi sa buong industriya ng space exploration. Kaya bawat galaw ay kailangang planado, kalkulado, at may malinaw na layunin. Sa huli, kahit may mga problema sa teknolohiya, lumulobong gastos at pabago-bagong galaw sa politika na pumipilit baguhin ang buong plano ng pagbabalik sa moon, magiging espesyal pa rin makita ulit ang isang moon landing, lalo na para sa mga hindi naabutan ng unang pagkakataon. Isang sandali na hindi lang para sa science, kundi para sa buong mundo. At siguro, pagkakataon din ito para makita natin kung hanggang saan talaga kayang abutin ng tao